Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, ito ang panghuling araw. Ito ang 365th na araw ng devotion sa taon na ito. And iaalay natin itong last na devotion na ito para pasalamatan ng ating Panginoong Jesucristo. So, Psalms chapter 68 verse 19 ang sabi rito, "Praise to the Lord, our Savior, who daily bears our burdens." Sa Tagalog, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, Diyos nating nagliligtas. Dinadala araw-araw ang pasanin nating hawak. So, ayun, sa unang katuroan punta tayo, ang sabi rito, God leads the battle to victory. So, ang isang tao kapag may Panginoon sa buhay, nililid siya nito or pinapamunuhan ng Panginoon ang buhay niya to victories. So, gaya ni David na kumbaga in every battle, sa lahat ng bagay, sa lahat ng laban niya, pinamumunuan siya ng Panginoon papunta sa katagumpayan. So, ganoon din tayo sa buhay natin na sa lahat ng pagsubok or sa lahat ng pagsubok natin or sa lahat ng mga problema nangyayari sa atin, Diyos ang namumuno sa atin para malampasan ito. Diyos ang nangunguna sa atin para magtagumpay tayo sa mga bagay na ito. So, God leads the battle to victory. So, sa ikalawang teaching, sabi dito, God carries our burden daily. So, marahil sa atin na kapag tayo nakakaroon ng problema, naisip natin na tayo lang. Naisip natin na parang ang hirap-hirap kasi nag-iisa tayo. Pero mali yun. Na kagaya ni David na lagi niyang kasama ang Panginoon sa bawat digmaan, sa bawat laban niya. Kumbaga katulong niya ang Panginoon para lutasin or para pagtagumpayan yung mga pakikidigma niya noon. So kagaya ni David, tayong mga tao, tayo ngayon, kasama natin ang Panginoon sa lahat ng problema. Kumbaga, hindi mo pinapasan yung problema mo or yung dagok mo sa buhay nang mag-isa ka lang. Kasama mo ang Diyos. Kumbaga, katulong natin siya. Dadalhin yung mga problema natin sa buhay, yung mga paghihirap, yung mga pagsubok. Lagi natin siyang kasama. So, never tayong mag-isa. Never tayong naging mag-isa, lalong-lalo na sa panahon ng problema or sa panahon ng kahirapan. So, God carries our burden daily. Kasama natin ang Panginoon. So, tinutulungan tayo ng Panginoon, So, sa ikatlong teaching, sabi nito, God is worthy to be praised. So, ang Panginoon ay worthy para kapurihan. Para ibigay lahat ng kapurihan sa Kanya, para papurihan siya, para i-glorify siya. So yun nga, dahil ang Diyos natin ay Diyos na buhay at siya ang pinakang makapangyarihan sa lahat. So deserve niya. Kumbaga, nararapat lamang siya na ating papurihan, na dapat pasalamatan. So sa unang application po tayo, paano ba natin ito mai-apply sa ating mga buhay? Sabi rito, reflect on how God has led you to victory. So yung buong taon na napagtagumpayan natin, nabuhay tayo, nalagpasan natin yung mga problema binigay sa atin sa buong taon na ito, reflect. Pag sinabing reflect, magmuni-munihan natin na nalampasan mo yung taong ito dahil kasama mo ang Diyos. Nalampasan mo yung mga problema sa ngayong taon na ito dahil tinutulungan ka ng Diyos, dahil kasama mo ang Diyos. So yun, pagmuni-munihan natin yun na magpasalamat tayo na Lord, hindi mo ako pinabayaan. Lord, thank you kasi sa lahat ng problema ko, kasama kita. Sa lahat ng problema ko, tinutulungan mo ako. So yun, na ikalawang application na sabi nito, thank and praise God for the whole year. So yun nga, gaya ng sabi ko, itong buong taon na ito ay marahil sa atin, naging masaya tayo, naging mahirap, naging malungkot, dumanas tayo ng saya, dumanas tayo ng problema, dumanas tayo ng pagkalugmok, something ganon. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil nalampasan natin iyon. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil pinatatag niya tayo sa mga panahon na iyon. So, ayun, thank and praise God dahil
naging matagumpay ang taon na ito para sa ating lahat. So, sa ikatlong application na sabi rito, on the first week of this coming year. So, yun, hindi lang bilang tradition or hindi lang bilang nakasanayan, gawin natin yung unang linggo ng taon na ito ay mag-fasting tayo para pasalamatan ng Panginoon to the point na yun nga, pag nagfa-fast ay hindi ka kumakain or yung hindi ka kumakain ng lunch, ng dinner o breakfast, kahit alin sa tatlong yun, para yung oras na nilalaan mo sa pagkain ay mailaan mo sa pagdadasal. So, kumbaga, Lord, panibagong taon na naman ito, Lord, sana gabayan nyo ako, ganun-ganun, tulungan nyo ulit ako, samahan nyo ulit ako, ganun-ganun. So, yun lamang po, napakarami kong natutunan sa araw na ito. Glory to God.